15 aral sa buhay na dapat mong pakinggan. Una, kailangan mong simulan ito. Ito ang iyong buhay. Masyadong maikli ang panahon para ipagpaliban ang gusto mong gawin. Mabuhay ka para sa sarili mo, hindi para sa iba. Pangalawa, ang iyong kapaligiran ay mahalaga kahit gaano ka pa kahusay o kahanda. Kung ikaw ay nasa maling kapaligiran, hindi ka magtatagumpay sa anumang gagawin. Pangatlo, maging handa sa pagbabago, maging handa at bukas ang iyong isipan sa pagbabago habang sinusundan mo ang iyong mga layunin ayon sa mga feedback na iyong natatanggap. Pang-apat, ang mga aklat ay mental masturbation. Mahilig akong magbasa at mahilig akong mag-aral, ngunit pag sobra ang pagbabasa at hindi sapat ang paggawa, ay parang pagbabad sa panonood sa TikTok. Magbasa, gawin at ulitin. Pang-lima, kailangan mong maging mapagbigay sa sarili. Magsimula sa pagpuno ng iyong sariling kasiyahan bago ka magbigay sa iba. Pang-anim, ang gym ay paghahanda. Sa gym, sinasabi ng utak mo na sumuko na sa buong oras, na hindi pagsuko ay binubuo mo ang iyong lakas ng loob at kakayahan sa pagharap sa buhay. Pang-pito, hindi ka pwedeng tumigil sa pag-aaral. Sa sandaling tumigil ka sa pag-aaral, tumigil ka na sa pag-unlad. Pang-walo, hindi lahat ay nais makita ka ng matagumpay. Matutong makilala ang mga tunay na nagmamahal sa iyo at ang hindi. Pang-siyam, ang panganib ay bahagi ng buhay. Anuman ang iyong gagawin na panganib, tanggapin ito. Pang-sampu, hamunin ang iyong mga paniniwala. Bakit mo pinaniniwalaan ang isang bagay? Dahil sinabi sa iyo ng iyong mga magulang, dahil sinabi sa iyo ng balita. Hamunin ang iyong mga paniniwala. Maging handang makinig sa magkasalungat na opinyon at laging handa sa pag-aaral. 11, pwede kang magkaroon ng kasiyahan sa pamamagitan ng pera. Pwede kang bumili ng kalayaan sa oras o kalayaan sa lugar. At higit sa lahat, ang pagkakataon na gawin ang eksaktong magpapasaya sa iyo. 12, kailangan mo ng discomfort, ang physical na discomfort sa gym. Ang mental na discomfort ay susi sa pangmatagalang kasiyahan. 13, walang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi talaga, walang sino man ang buong nakakaalam. Lahat ay naglalakad lamang ng bulag sa pag-asang tama ang kanilang direksyon. 14, ang kabiguan ay hindi permanent. Ang kabiguan ay wala ng iba, kundi isang palatandaan na nagsasabi sa iyo kung aling direksyon hindi dapat puntahan. Itigil ang pagtrato dito bilang walang katapusang red light. Panghuli, ang naaalinsunod ang laging nananalo. May talento pero hindi consistent, mabibigo ka. Masipag pero hindi consistent, mabibigo ka. Hanggat mayroon kang consistency, mananalo ka. Sa huli,